6:30 a.m. Sinong normal na taong gumigising ng ganitong oras? Gusto ko pang yakapin ang unan ko at magkunwaring di ko narinig ang alarm clock, pero hindi ko rin pwedeng balawalain ng banta ni Damian kagabi. Sinabi niya talaga word for word na kung di ako lilitaw sa opisina ng maaga, ipapa-frame niya ang pinaka-embarrassing kong litrato at ilalagay sa lobby ng Villarreal Empire Holdings. At dahil kilala ko ang gago, alam kong kaya niyang gawin yun. Kaya eto ko, pilit binubuksan ng mata habang nilalabanan ng antok. Kahit pilitin ko, parang tinatawag pa rin ako ng kama para bumalik sa higaan. Pero di pa ako nakakahiga ulit ng biglang, bang bang bang! Bell! Malakas ang boses na dumagundong mula sa labas ng pinto. Get up, now! Napabalikwas ako ng bangon. Ano ba, Damian? Wala ka bang respeto sa taong tulog? 5 minutes na lang bago mag alas 7. Napamura ako sa isip ko at napatingin sa orasan. Putik, late na ako. Wala nang paligoy-ligoy, tumakbo ako sa banyo at halos mapatid ng sariling paa. Nilampasan ko ng skincare routine at di napantay ang eyeliner ko. Wala na akong pake. Mabilis ko hinagilap ang first design na damit sa closet. Suot agad ng heels. Sinabunutan ng sarili na makita ang gulong buhok ko. Wala na, bahala na si Batman. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ko agad na isang matangkad, gwapo at extremely annoying na asawa. Nakasuot siya ng tailored suit at mukhang fresh na fresh samantalang ako parang tinakbuhan ng buhay. Tinaasan niya ako ng kilay habang pinasasadahan ng tingin ng itsura ko. You look rushed. Napasimangot ako. Wow, Damian. Thank you sa pag-observe. Wala nang maisibang appropriate na sabihin. Pinilig niya lang ang ulo. Let's go. You've wasted enough time. Sumunod ako sa kanya pababa ng elevator pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo, Damian, wala ka talagang pakialam sa sleeping habits ko, no? Wala talaga. Sagot niya ng walang emosyon. Nagpapadyak ako sa inis. Buisit ka? Di niya ako pinansin at nagpatuloy lang sa pagbaba. Pagdating namin sa lobby, agad kaming sinalubong ng driver niya at pumasok sa itim na luxury car. Habang nasa loob, di ko napigil ang sarili ko. Ano bang klaseng meeting to at kailangan talagang magising ng ganito kaaga? You will be meeting one of our biggest clients, sagot niya, nakatutok sa iPad niya. I needed to be presentable and competent. Kung ganun, bakit mo ko binigyan ng 5-minute preparation time? You had all night to prepare, Belle? Alam mo, Damian, hindi ko alam kung sadyang wala kang puso o talagang nai-enjoy mo akong pahirapan. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Both. Napanganga ko. Hayop mo talaga. Language, Belle. Pakialam mo. Irap ko. Tumaas lang isang kilay niya pero di na sumagot. Pwisit talaga. Pagdating sa opisina, halos hindi ko na maalala kung paano ko nakababa ng sasakyan sa inis ko kay Damian. Pero pagkapasok namin sa building, agad akong sinalubong ng mga mata ng empleyado. Yung iba mukhang naintriga pa rin sa akin bilang asawa ng CEO. Naglakad ako ng taas noo, kunyaring di napansin ang bulong-bulungan. Hindi ko sila masisisi, ilang beses na ako nakitang puro kahihiyan sa loob ng kumpanyang ito. Pagkapasok namin sa elevator, sinaman ko agad ng tingin sa Damian. Ano na naman gagawin ko sa meeting? You'll just sit there and listen. Ganun lang? Tumango siya. Nagtaas akong kilay. And what? Magpapanggap akong dekorasyon? Basically, yes. Napataas ang boses ko. Gago ka ba? Hindi niya ako pinansin. Putik talaga. Pagdating sa conference room, isang matandang foreign businessman ang agad lumapit kay Damian. Mr. Villarreal, good to see you again. They exchanged formalities and I smiled politely. Pero nagulat ako nang biglang lumapit si Mr. Businessman at tinawakan ng kamay ko. And this must be your lovely wife. Nagpanik ako saglit pero umiti na lang ako. Yes, hello sir? Tumawa ito at saka tumingin kay Damian. You're a lucky man, Mr. Villarreal. Your wife is beautiful. Nagintay ako na sagot ni Damian pero wala. Ang gago hindi mo lang nag-react, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at bigla akong kinurot ang tagiliran niya nang hindi halata. Napakistot siya at sinaman ako ng tingin, pero wala akong pake. Tingin pa siya dyan kasalanan naman niya kung ba't nakakaya akong tingnan. I leaned in closer to him at bumulong. Aren't you going to agree, husband? Di siya agad sumagot, kaya lalo kong diniina ng kurot ko. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Mr. Businessman. She is decent enough. Napamura ko sa galit. Decent enough? Wow, Damian, such a romantic. Can you behave?
Bulong niya pabalik. No, God help me. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagpapanggap bilang executive ni Damian, na by the way mas nakakapagod pa kaysa pagiging bank teller, isa lang pinangahawakan kong dahilan kung bakit di ko pa siya sinasakal. Milk tea. Oo, yung simpleng inumin na may pearls. Yun lang nagbibigay sa akin ng motivation para hindi iwan ang trabaho ko sa harap niya. Nasa elevator kami ngayon, pababa ng ground floor. Nakakross ang arms ko habang si Damian naman tahimik lang. Mukhang busy sa pag-iisip ng kung anumang evil plan niya sa buhay. Napalingon ako sa kanya. Sana hindi mo nakakalimutan yung usapan natin. Napakunot ang noon niya. Anong usapan? Napanunok ako ng inis. Seryoso ka? Tiningnan niya lamang ako ng blanco. Damian, ang milk tea ko! Napakurap siya. Hindi ka pa rin ba tapos sa issue na yan? Issue? Damian, ito lang nagpapalakas ng loob kong tapusin ang araw sa opisina mo. Ang reward ko. At least ako marunong to pa rin ang usapan. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang gustong magpatalo. Bumuntong hininga siya at sinandal ang ulo sa pader ng elevator. Fine, I will buy you milk tea. Ngumiti ako ng matamis. Good. Gusto ko yung may extra pearl at cream cheese. Isa lang, putol niya. Nagmaktol ako. Wow, Damian, ang dami mong pera. Pero iniipit mong budget sa milk tea ko? Hindi sa iniipit, Bel. Praktikal lang. Praktikal? Damian, hindi to luxury car. Milk tea lang to. Huwag mong i-expect na bibili ako ng 1 dosen ng milk tea para lang sa'yo. Nag-ikot ako ng mata. Fine, kahit isa lang. Pero gusto ko large. Nagibit balikat siya. Whatever. Nang bumuka sa elevator, dumiretso kami sa parking lot. In fairness, hindi ako makapaniwala na is actually talking to me to get my reward. May isang salita rin pala tong si Damian kahit paano. Pagdating namin sa isang sikat na milk tea shop, napatingin sa amin ng ilang customers. Siguro nagtataka sila ba't may isang seryosong businessman na tulad ni Damian ang pumapasok sa ganitong klaseng shop. Nakangiti ako habang nag-order. Large wintermelon milk tea with extra pearls and cream cheese, please. Nakita ko ang bahagyang pagpikit ni Damian na para bang nagdarasal ng mahabang pasensya. Bel, para kang bata. Again, at least ako, marunong mag-enjoy ng maliliit na bagay sa buhay. Ang mahalaga nakuha mo na yung gusto mo. Aniya habang inabot sa akin ng milk tea pagkatapos bayaran. Kinuha ko to at agad sumimsim sa straw at saka ngumiti. Ah, heaven! Pumikit siya saglit bago tumalikod. Halatang wala ng lakas para makipagtalo. Sumunod ako palabas ng shop. Habang naglalakad, napansin kong may ilang babae ang lihim na sumusulyap kay Damian. Di ko alam kung dahil sa itsura niya o dahil sa cold, brooding aura na meron siya, pero halata sa mata nilang may gusto sila sa kanya. Napataas ang kilay ko. Alam mo, Damian, kung di ka lang masungit, baka may girlfriend ka na ngayon. Napatingin siya sa akin, halatang naguguluhan. Anong koneksyon ng pagiging masungit ko sa pagkakaroon ko ng girlfriend? Nag-ikot ako ng mga mata. Duh! Kasi sino bang matinang babaeng magkakagusto sa isang taong parang walking refrigerator? Marami. Nahinto ako. Excuse me? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinasabi mo bang wala akong appeal? Natawa ako. Seryoso ka? Tiningnan niya ako para naghihintay ng matinong sagot. Tumikim ako. Fine. Aaminin ko. You're good looking. Kahit naman siguro sino, hindi yan i-deny. Then, but, dagdag ko, tinaas ang isang daliri. Walang kwenta ang looks kung ang ugali mo parang galing sa freezer. Hindi siya umimig. Damian, seryoso. Paano ka nagkaroon ng past relationships kung ganyan ka? Nagtaas siya ng kilay. Bakit interesado ka bigla sa dating history ko? Gusto ko lang malaman kung may babae bang natiis yung ugali mo. Nagtagalang tingin niya sa akin bago siya tumalikod ulit. I don't do relationships. Napakurap ako. Ha? I never had a serious one. Napatigil ako. Wait. So wala ka pang naging official girlfriend? Not in the way you're thinking. So, puro flings lang? Napahinto siya. Does that bother you? Tumikim ako. Hindi naman, curious lang. Tahimik lang siya habang bumalik kami ng sasakyan niya. Pagkaupo ko, napatingin ako sa kanya, napaisip. Bakit parang ang lungkot ng sagot niya? Nagulat ako nang bigla siyang tumingin sa akin. Huwag mo kong tingnan, para bang sinusuri mo ko. Nagtaas ako ng kamay, natatawa. Sorry. Di ko lang kasi in-expect na isa kang businessman pero zero sa love life. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, hindi na ako pinansin.
Humigop ako ng milk tea ko at ngumiti. At least, Damian, may natutunan akong bagong bagay tungkol sa'yo today. Wala kang natutunan. Meron, tumango ako. Number 1, hindi ka marunong magpahalaga sa milk tea. Number 2, mas cold ka pa sa ice cream. At number 3, napatingin ako sa kanya at saka ngumiti. You are not as heartless as you pretend to be. Nagtagal ang titig niya sa akin bago siya muling tumingin sa daan. Hindi siya nagsalita, pero sa gilid ng labi niya, parang may bahagyang ngiti na saglit lang dumaan. Baka nag-iilusyon lamang ako, pero kung totoo man yon, interesting. Pagka-uwi namin sa penthouse, akala ko makapagpapahinga na ako ng tahimik. Pero hindi pala. Hindi pa ako nakakalabas ng maayos sa sakyan ni Damian, may narinig na akong malalim na buntong hininga. Napataas ang kilay ko habang nilingon ko. Ano na namang problema mo? Tumingin siya sa akin, halatang iritado. Napakurap ako. Wow! Ikaw na yatang pinaka-straightforward na taong nakilala ko. Tumayo siya ng tuwid at sinarado ang pinto ng sasakyan. Belle, kung alam ko lang na ang kasama ko sa kasanduang kasal na to ay isang pasaway, baka nag-isip muna ako ng 10 beses. Naglakad ako papasok ng penthouse habang hawak ang natitira kong milk tea. Well, too late for regrets. Mr. Villarreal, I'm already here and there's nothing you can do about it. Sinundan niya ako sa loob. Alam mo bang napaka-childish mo? Huminto ako sa gitna ng sala at tumarap sa kanya. Childish? Dahil lang sa milk tea? Hindi lang, napahawak sa dibdib ko. Inalis ang coat niya, tinapon sa couch. Lahat ng ginagawa mo, parang wala kang pake kung nakakainis ka na. Napahawak ako sa dibdib ko, kunwari ay nasaktan. Ouch, Damian, grabe ka. Ang sakit mong magsalita. Belle, napahilot siya sa sentido niya. Halatang pagod na sa bangayan namin. Ngumiti ako. Ano na naman? May bago ka na namang reklamo? Nagtagpo ang mga mata namin at sa isang iglap, parang may bumigat na hangin sa pagitan namin. Masyadong sanay na si Damian sa pakikipagtalo sa akin pero this time parang iba ang timpla niya. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Bulong niya, ngunit ramdam ko din ang diin sa boses niya. Nagtaas ako ng kilay. Ano na namang issue, Damian? Nilapitan niya ako ng dahan-dahan, dahilan para ako'y mapaatras hanggang sa maramdaman ko ang likod ng sofa. Belle, ikaw na mismong nagsabi, kailangan natin gawing totoo ang kasal natin sa paningin ng lahat? Aha? So, paano ko gagawin ka panipaniwala yan kung para tayong aso't pusa sa bawat eksena? Napakurap ako. Gusto kong matutunan mo na sumunod. Putol niya. Nanlaki ang mga mata ko. Sumunod? Damian, excuse me. Pero hindi ako empleyado mo dito sa penthouse mo. Pero asawa kita, kahit peke, sagot niya. Tinitigan ako na para bang tinatansya kung kailan ako susuko. Nagtawanan ako, sinadyang inisin siya. Okay, let's get this straight. Gusto mo maging masunurin ako. Gusto mong tumahimik ako at hindi kita kulitin. Gusto mo na umupo lang ako sa isang tabi at huwag kang inisin? Tumango siya. That's exactly what I want. Napaisip ako saglit bago bumuntong hininga. Well, too bad. Hindi ako ganong klaseng babae. Nagpakawala siya ng inis na tawa. Of course, you're not. Exactly. Ngumiti ako ng matamis. Kaya tanggapin mo na lang na may kasama kang pasaway sa kasunduang to. Nagtagal ang titig niya sa akin pero di ko inalis ang ngiti ko. Sa huli, bumuntong hininga siya at nag-iwas ng tingin. Tama nga ako. Ikaw ang pinakamalaking sakit ng ulo ko ngayon. Kinunan ko ang unan sa sofa at pinukpok siya ng mahina. Ikaw rin naman eh. Alam mo ba kung gaano ka kasungit? Para kang walking thunderstorm. Palaging may sama ng loob sa mundo. Mas mabuti na yung ganito kaysa maging childish na katulad mo, sagot niya. Di man lang natinag sa pagpukpok ko ng unan. Sumimangot ako. Damian, just admit it. Masayang buhay na may konting saya at kulit. Masaya o magulo? Masaya. Ikaw lang di marunong mag-enjoy. Tahimik lang siya. Alam mo, Damian, para kang walang kaibigan. Bigla akong nasabi. Napatingin siya sa akin, halatang di inasahan ang sinabi ko. And what makes you say that? Umupo ako sa sofa at hinigop ang natitira kong milk tea. Kasi puro trabaho lang inaatupag mo, puro seryoso, puro negosyo. Meron ka bang kahit isang kaibigan na nakakatawang kausap? Hindi ko kailangan ng kaibigan, sagot niya. Umupo sa kabilang side ng sofa. Napataas ang kilay ko.
Oh, seryoso ka? Nagkibit balikat siya. Natahimik ako saglit. Di ko alam kung bakit pero parang may tumusok sa dibdib ko. Hindi siya nagbibiro. Damian, tawag ko, mas mahinahon ang tono ko. Tumingin siya sa akin. Wala ka talagang kaibigan? Huwag mong gawing big deal, sagot niya. I don't need one. Pinagmasdan ko siya. Sa unang tingin, parang wala lang yung sagot niya pero may kung anong lungkot sa mata niya na hindi ko maipaliwanag. Parang nasanay na siyang wala. Tahimik kong nilapag ang milk tea ko sa mesa at huminga ng malalim. Well, bad news for you, Damian. Napakunot ang noon niya. Ano na naman? Umiti ako. Dahil simula ngayon, ako na magiging una mong kaibigan? Nagtagal ang tingin na sa akin bago siya bumuntong hininga. Parang sumusuko na lang sa kabaliwan ko. Belle, hindi kita maintindihan minsan. Nasa proseso pa lang tayo ng pagkakaibigan, kaya hayaan mo na. Umiling siya. You're impossible. At ikaw naman ang grumpy old man sa kwento ng buhay ko. Napakurap siya, halatang hindi natuwa sa tinawag ko sa kanya. Grumpy old man? Aha? Belle, mas bata lang ako na 8 taon kay Adrian. Nagkibit balikat ako. Ano ngayon? Hindi ko sinasabing matanda ka na. Masungit ka lang, para kang senior citizen na walang pensyon. Napa-face palm siya habang ako naman ay tumawa. Sa unang pagkakataon, kahit may bangayan at asaran, hindi ko na naramdaman ang bigat ng kasunduang ito. Siguro nga may paraan para gawing mas madali ang lahat. Kahit na alam kong si Damian Villarreal ay isang malaking challenge sa buhay ko. Pagkababa ko mula sa kwarto, naamoy ko agad ang matapang na aroma ng kape. Napakunot ang noo ko. Sa pagkakaalam ko, may chef naman si Damian para asikasuhin ang pagkain niya. Pero bakit parang ang tahimik ngayon? Pumasok ako sa kusina at napatigil sa nakita ko. Si Damian mismo, nakatayo sa harap ng stove, suot ang itim na long sleeve shirt na may bahagyang nakasukbit na apron. Sa gilid ng counter, may isang tasa ng kape at isang plasto ng toast. Napataas ang kilay ko. Wow, sino to? At ano ang ginawa niya kay Damian? Villarreal. Lumingon siya sa akin, halatang di natuwa sa komentaryo ko. Anong sinasabi mo? Nilapitan ko siya at saka tumingin sa kawali kung saan may niluluto siyang scrambled eggs. Ikaw mismo ang nagluluto ng breakfast mo? Hindi ba may chef ka? Tanghali pa darating ang chef. So, hindi ka ba marunong umorder sa labas? Nagtaas siya ng kilay. Hindi ko kailangan na umasa sa iba para lang sa simpleng bagay. Napanguso ako. Ha? Ibig sabihin marunong ka palang magluto? Akala ko puro steak at 5-star meals ng kinakain mo. Hindi siya sumagot kaya naglakad ako papunta sa ref at binuksan ito. Naghanap ako ng kahit anong makakain. Anong ginagawa mo? Tanong niya na makitang sinusuyot ko ang laman ng ref niya. Naghahanap ng breakfast? Obvious naman, di ba? Sagot ko habang sinusuri ang mga groceries niya. Gumawa ka na lang ng sarili mong pagkain. Lumingon ako sa kanya, nakangisi. Bakit di mo na lang ako ipagluto? Total, nagluto ko na rin lang. Napakunot ang noo niya. Hindi ako tagapagluto mo. Ay, grabe siya. Umarting nasaktan ako. Asawa mo ko tas hindi mo man lang ko ipagluluto? Kasanduan lang kasal natin, Belle. Hindi kita obligadong asikasuhin. Napairap ako. Fine. Lumapit ako sa stove at tinulak siya ng bahagya gamit ang balikat ko. Ano ba? Reklamo niya. Ako naman, sagot ko. Kung ayaw mo ko ipagluto, edi ako magluluto para sa sarili ko. Umiling siya pero umusog ng kaunti. Kumuha ko na itlog at bacon mula sa ref. Nagsimula ako magluto habang nararamdaman ko ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung iritado ba siya o natatawa. Alam mo bang hindi ka mukhang marunong magluto? Lumingon ako sa kanya o mismid. Marunong kaya ako? Tumayo siya sa tabi ko, nakapamulsa. Sige nga, pakita mo. Pinanatili kong kalmadong sarili ko kahit pa nakakainis ang presensya niya sa tabi ko. Binuksan ko ang kalan, hininaan ang apoy at nagsimula akong magluto ng bacon. See? Kayang-kaya ko to. Siguraduhin mo lang na hindi mo susunugin ang kusina ko. Napapikit akong saglit at huminga ng malalim. Damian, kung wala kang tiwala sa pagluluto, lumabas ka na lang ng kusina. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko habang pilit siyang hindi pinapansin. Ilang minuto lang lumipas at tapos na akong magluto. Kumuha ako ng plato at nilipat ng pagkain ko. Hindi ka man lang gumawa ng extra? Tanong niya.
Napatawa ko ng bahagya. Akala ko ba hindi mo obligadong asikasuhin? Eh di hindi rin kita obligadong paglutuin? Napataas ang kilay niya. Belle, napangisi ako. Damian, hindi ka ba marunong makisama? Hindi rin naman kita nakikitang nakikisama ka sa akin eh. Nakita ko bahagyang nagdilim ang tingin niya. Alam ko na iinis na siya pero mas lalo kong natutuwa. Kinuha ko ang tinidor ko at kumuha ng isang pirasong bacon, saka sinadya pang kumagat ng mabagal habang nakatitig sa kanya. Ang sarap! Napapikit siya at tuminga ng malalim, halatang nagpapasensya. Belle, ibigay mo sa akin ang kalahati niyan. Bakit ko gagawin yon? Tanong ko, gumunguya pa rin. Dahil kung hindi, pagbabawalan kitang gumamit ng kusina ko. Napakunot ang noo ko. Ano ka, landlord? Higit pa dun, napangiwi ako. Unbelievable. Ngunit sa huli wala rin akong nagawa. Kinuha ko ang tinidor at dahan-dahang kumuha ng bacon saka inabot sa kanya. Ayan, satisfied ka na? Kinuha niya ang bacon at kinain to ng walang reaksyon. Pero kita ko sa mata niya na naaaliw siya kahit kaunti. Napangiti akong bahagya. Belle, tawag niya. Ano? Next time gumawa ka ng extra. Tumawa ko. Next time, ikaw na lang mag-order ng pagkain para sa sarili mo. Habang kumakain, palitan lang kami ng hirit at asaran. Pero sa kabila ng lahat, di ko mapigilang mapangiti. Kahit paano, hindi na lang kami parang estranghero sa isang bubong. Kahit malamig pa rin siya sa akin, kahit masungit pa rin siya, at kahit pasaway pa rin ako, may kakaibang saya sa ganitong eksena. Di ko alam kung dapat ba akong matuwa o mag-alala sa bagay na yun.